Binigyan ng leksyon ang 5 taga Bogo City, Cebu dahil sa pagpa-prank sa ilang motorista para gawing content online. Huli ang babaeng nagpapanggap na white lady at ang 4 na lalaking kumukuha ng video. 3 sa kanila mga menor de edad. Isinumbong sila ng mga motoristang hindi natuwa sa prank. Ipinatawag sa barangay ang mga magulang nila at tinanggal din ng grupo ang post na haunted road prank sa social media. Humingi rin sila ng paumanhin sa abala. Bilang leksyon, 1 linggo silang pinag-community service. Sa mga menor de edad, magulang nila ang pinaako ng gawain. Be a little kinder. Ang pakiusap ni Boy Abunda sa mga nagpapakalat ng mga espekulasyon tungkol sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. May report si Aubrey Carampel. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos kumpirmahin kahapon na hiwalay na si Bea Alonzo at Dominic Roque, marami ang mga lumutang na espekulasyon tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Kaya may paalala si Boy Abunda. Delikado yung speculations dahil malay natin inaayos pa, malay natin nag-uusap. I don't know. How much do we really know? How much do we really know? Kaya yung aking call, yung panawagan na sanay we can be a little kinder. Tumanggi si Tito Boy na pangalanan ng kanyang sources, pero hindi pa raw niya nakakausap sina Bea at Dom pagkatapos ng kanyang mga sinabi kahapon. Tito Boy, nag-reach out ba sa'yo si Bea or Dominic after that revelation? Hindi pa. Hindi pa. And But do you wish to talk to them or did you reach out? like you, I'd like to be able to do an interview with Dominic, with Bea, and get it straight from them. Get it straight from them. I can imagine that what they're going through is very difficult. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbibigay ng komento sina Bea at Dominic. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakiisa ang DFA sa pagdiriwang ng New Zealand sa Waitangi Day. Kinugunita rito ang pagpirma ng Maori people at ng British Crown sa Treaty of Waitangi na itinuturing na founding document ng New Zealand. Kinilala ni New Zealand Ambassador to the Philippines, Peter Kell, ang magandang ugnayan ng New Zealand at Pilipinas. Plano ng New Zealand government na makapag-import ng mas maraming agricultural products mula sa Pilipinas. Makatutulong naman daw ang New Zealand sa pag-supply ng dairy products gaya ng gatas at butter sa Pilipinas. Sa March 12, magbubukas ang application para sa working holiday visa papuntang New Zealand. Marami raw naghihintay na oportunidad sa New Zealand para sa mga Pinoy sa hospitality industry, construction at healthcare.